Magandang araw sa inyong lahat. So, narito kami ngayon ni Christian Lungakit upang ipaliwanag sa inyo ang mga pamamaraan upang mapahusay ang pag-iisip na kritikal. So, ito na yung mga pamamaraan na maaari mong gamitin para mas mahasa pa yung pagkakaroon mo ng critical na pag-iisip. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng critical na pag-iisip. Pero bago yan, narito ang ating mga layunin. Basahin nyo lamang ng tahimik at intindihin. So, ano nga ba ang critical na pag-iisip? So, ang critical na pag-iisip ay isang lubhang kapakipakinabang na kakayahan at ngayon ay lubos na hinahangad sa lipunan or ng lipunan. So, ang critical na pag-iisip is dati pa man din ginagamit na rin ito, pero ngayon sa ating ginagalawan, sa mundong ating ginagawan, mas kailangan pa ito ngayon, mas kailangan mo pang ihasa or hasain upang mas lumalim pa yung pag-critical mo na pag-iisip o critical thinking sa Ingles. So, ito yung critical thinking na kapag sa isang artikulo, makikita mo to siya sa internet or kaya mabasa mo kung saan-saan lamang. And then pagkabasa mo is kung ano yung pagkakaintindi mo, yun na yun. Hindi siya ganon. Kapag nagkakaroon ka ng critical thinking, pag halimbawa, nabasa mo na walang pasok sa araw na ito dahil ganito ganyan. So, hindi mo lang siya, okay, sige, walang pasok. So, gusto mo bang malaman, bakit nga ba walang pasok? So, ang gagawin mo is, maghahanap ka pa sa ibang mga sites or maghahanap ka pa ng ibang artikulo kung bakit, anong dahilan. So, ganon. Gumagawa ka pa ng paraan upang mas dumami o mas lumalim pa yung kaalaman mo sa nabasa mong artikulo. At halimbawa rin, sa inyong sa trabaho, pag binigyan ka ng boss mo or ng amo mo na ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo, so syempre mag-iisip ka, hindi lang kung anong basta naisip mo, yun na yun. So kailangan mo rin mag-search, magsaliksik kung saan alamin kung anong mga ganito ganyan. Ganon ang critical thinking. At kailangan ito ng isang tao na dapat meron tayong critical thinking, hindi lamang sa paaralan, hindi lamang ito nagagamit sa paaralan. Oo, nagagamit ito sa paaralan, napaka-importante ito sa paaralan, ngunit importante rin ito sa trabaho para alam mo yun, para mas marami kang alam sa isa trabahong binigay sa'yo or magawan mo siya ng paraan kung anong mga maaari mo pang gawin para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. And syempre, hindi lang syempre sa araw-araw na buhay, kinakailangan din natin ng critical na pag-iisip. So, ngayon, ipapaliwanag namin ang 10 pamamaraan upang mahasa or mapahusay pa ang iyong pag-iisip na critical or mas mapalalim pa. Ito yung mga bagay na maaari mong gawin o subukan para lumalim pa or mahasa pa ang iyong critical na pag-iisip. So, una na riyan ay ang subukang panatilihing bukas ang isip. So, lahat tayo ay may mga kanya-kanyang opinyon tungkol sa kung ano ang pumapaligid sa atin. Ito man ay komplikado, ngunit dapat nating payagan ng ating isipan ang pagtanggap ng iba pang posisyon or opinyon, gaano man ito kakaiba sa atin. So, dapat marunong tayong tumanggap ng mga opinyon ng ibang tao. Kung sa tingin mo parang hindi kayo parehas ng opinyon sa bagay na iyon. Halimbawa, siya is hindi gaano kaganda yung pagbibigay niya ng opinion or hindi siya naniniwala sa ganto, ganyan. So, dapat tanggapin mo yun. Maaaring ipaliwanag mo sa kanya, syempre para magkaroon siya ng kaalaman patungkol sa bagay na yun. Ngunit kailangan mo rin tanggapin na ganun yung paniniwala niya or ganun yung opinion niya sa isang bagay. Kasi lahat ng tao is merong sarili-sariling opinion at meron tayong karapatan para magbigay ng sarili nating opinion sa mga bagay-bagay. So, dapat maging bukas ang isipan mo. So, pag halimbawa, sinabi ng isa mong kaibigan is na hindi siya pabor sa ganito, ganyan. So, ikaw, ang gagawin mo is like aawayin mo siya. Hindi dapat ganun. So, i-respect mo yun o respetuhin mo kung anong opinion, desisyon niya sa buhay niya. Kasi nga, buhay niya yon. So, kailangan maging open ka din. So, siguro, kapag may sinabi siyang ganyan, mapapaisip ka, oh, okay, sige. Mapapaisip ka, diba? Mapapaisip ka na parang, bakit kaya siya ganun magsalita? Or bakit kaya ganun yung paniniwala niya? Siguro baka ganito, ganyan. So, ang gagawin mo is, syempre, magtatanong ka sa kanya mga bagay. Bakit? Paano? Mga ganyang bagay. Or kaya, kung may mga na-question kang nabuo sa isipan mo, maaari ka ring magsaliksik tungkol sa bagay na yon para maintindihan mo kung ano yung sinasabi niya or ano yung side niya. So, yes, yun. Dapat bukas ang iyong isipan. Pangalawa,
Subukang sanayin ang pakikiramay. So, ang kakayahang ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng iba ay ginagawang mas madaling maunawaan kung paano nila naabot ang konklusyon. Ilang aktibidad na maaaring mapadali ang pakikiramay, ang pagpanggap ng mga role-playing, ekspresyon at komunikasyon sa loobin ng iba, sa loobin ng iba. So, syempre, kapag dapat marunong kang, sabi nga dito, dapat marunong kang makiramay. For example, ikaw is like, malungkot siya, or kaya parang hindi siya pabor sa bagay na yon. So ikaw, hindi mo iisipin agad na ang sama niya, bakit siya ganun. Isipin mo rin, sige nga, kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, kung paano niya nasasabi yun, siguro kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, may intindihan mo kung ano yung gusto niyang sabihin. Halimbawa na lang, sa mga Muslim, yung yung bagong-bago ngayon na sinashare sa mga na dapat daw is merong kahit man lang 10 days sa mga nagka-fasting is bigyan sila ng ganun, or walang pasok, or alam mo yung makauwi sila para makapagpahinga, syempre mga pagod sila. And then hati yung reaction ng mga tao doon tungkol sa bagay na yun. Maraming sasabi na kaya naman daw kahit may klase nagka-fasting ka, or yung iba naman is iba-iba naman sila. Mga ganun, hindi pare-parehas yung opinion. Kagaya na rin na sinabi ko kanina, dapat lubukang manatiling bukas ang isip. So, bago ka mag-conclude or bago ka magbigay ng mga opinion sa mga bagay na gano'n, dapat intindihin mo rin kung saan sila nanggagaling. Yes. And dito sa number 2 is hindi ka lang basta yung bibitaw ka lang ng mga salita na may mga nababasa ko sa comment is mga ang OA, ang ganyan, ang ganon. Hindi ka lang dapat ganon. So, dapat marunong ka rin makiramay. Kung wala kang magawa tungkol sa bagay na yun, kasi syempre wala ka namang kakayahan para gawin kung anong gusto nila. So, makikiramay ka na lang kahit paano na siguro magbigay ka ng mga suggestion na maaari nilang gawin para hindi masyadong mapagod or kung ano man. Hindi ka na yung para pa magbibitaw ng mga masasakit na salita sa kanila. Ganon. Yes. And then, pangatlo is, aktibong lumahok sa mga talakayan. So, syempre, mahasa mo rin yung critical na pag-iisip mo kapag sumasali-sali ka or sumasali ka sa mga talakayan. Ito, pinakamahusay na paraan upang magdagdagan ang husay sa isang kasanayan na ay gamitin ito. Yes. Syempre, kahit alam mo sa sarili mo, kaya mo naman i-explain yun, tapos hindi mo siya ginawa, kahit alam mo naman, parang, sinayang mo yung pagkakataon na pwede mo namang gamitin sana or ibahagi sa iba para, di ba, na natuto na sila, and then ikaw is lumalim pa or nahasa pa yung pakikipagkomunikasyon mo sa ibang tao. So, pakikilahok sa mga forum at debate or debate, ito ay kapakinabang kapag humarap sa mga opinyon, paniniwala at data sa iba't ibang tao. Yes, tama. So, mas lumalalim pa yung kaalaman mo sa isang bagay kapag binabahagi mo sa ibang tao. Syempre, kasi diba kapag magbibigay ka ng mga opinyon, ng mga impormasyon sa bagay na yun o sa paksang yun, meron ding mga ibang tao or yung kausap mo is magbabahagi rin sila ng kanilang kaalaman tungkol sa paksang gusto nyo paksang pinag-uusapan nyo. So, mararagdagan yung kaalaman mo, nakapagbahagi ka pa ng kaalaman sa ibang tao. Kagaya na lamang sa debate, di ba? Kapag kung ano yung kaalaman mo sa isang paksa na yon is ibabato mo sa kabilang partido. So, sila din, magbabato rin sila ng mga impormasyon impormasyon patungkol sa paksang inyong pinag-uusapan. So, di ba? Nakapagbigay ka na ng kaalaman or impormasyon sa ibang tao, nakatanggap ka pa ng impormasyon. So, alam mo yung palitan lang or bigayan lang ng impormasyon. So, dahil doon is lumalalim pa or nahasa pa yung critical na pag-iisip mo. So, may isip mo rin yung mga bagay na or mga impormasyon na binigay niya. Syempre, i-analyze mo siya. Mag-a-analyze ka na, okay, ganito, ganyan. Dinagdagan pa yung kaalaman mo doon. At ang pang-apat, pag-aralan ng mga teksto at video.
Ang pagsusuri ng iba't ibang mga materyales at maaaring makatulong na mapabuti ang kasanayan sa kritikal na pag-iisip. Posibleng layunin o motibo na maaaring mayroon sa isang tao para sa paglikha ng naturang material. So dito, ang pag-aralan ng mga konteksto. Yun yung sinabi ko kanina sa umpisang-umpisa na kapag nabasa mo yung isang article or artikulo tungkol sa walang pasok or tungkol sa paksa, hindi lang basta-basta doon. So kailangan mo rin siyang isuriin kung bakit kaya, ano kaya ang dahilan kung bakit may gantong artikulo or may gantong post na lumabas or mga video na lumabas. So ang gagawin mo is mag-iisip ka habang pinapanood yun or iintindihin mo kung ano yung nilalaman ng artikulo or nilalaman ng video. And then kapag pakiramdam mo na parang kulang pa, gusto mo pa may malaman, so gagawa ka ng paraan para magsaliksik ka sa Google. Marami nang maaari kang magsaliksik sa Google, sa mga kung saan pang application, maaari kang maghanap ng mga impormasyon para mas maintindihan mo yung nilalaman yung konteksto ng isang paksa, or malaman mo kung ano yung mga layunin, kung bakit bang may video na ganito or bakit bang mayroong artikulong ganito. So yes, dahil dyan is syempre dun sa ginagawa mong pagsasaliksik, nahasa na yung critical na pag-iisip mo nun. Pinapanood mo yung video na yun, binabasa mo yung konteksto na yun, is nalalagdagan na ang kaalaman mo at nakakapag-isip ka pa, nakakapag-analyze ka pa. So sa ganon, kapag for example ngayon nanonood ka ng video, so iniintindi mo siya, ginawa mo ng paraan para maintindihan siya, so next time sa susunod, alam mo na kung anong gagawin, di ba? So nahasa yung critical na pag-iisip mo. So hindi ka na lang basta-basta naniniwala sa mga fake news or mga posts sa kung saan mo nakikita. Hindi ka na agad, okay, ganoon pala. Kailangan marunong ka na mag-isip, nag-search ka na, nagkasaliksik ka na tungkol sa mga bagay na yon. And then, ang panglima is, iwasan ang mga epekto ng bandwagon at underdog. So, ito naman, maraming tao ang sumasang-ayon sa isang opinyon sapagkat ito ay maaaring sinusuportahan ng nakakarami o hindi pinapansin ng nakakarami. Kinakailangan na ang ating pag-iisip ay hindi naiimpluwensyahan ng katotohanan na ang iba ay nagbabayad ng higit o pansin ang katotohanan o impormasyon na pinag-uusapan. So iwasan din ang bandwagon or underdog. Yung halimbawa, kapag mayroong kumalat na impormasyon na for example, kumakalat na ito si lalaki, addict to siya, marami siyang ganito, si ganyan. So ikaw, ang gagawin mo, ganun pala siya, so okay, sige. So ang gagawin mo, ipagkakalat mo rin siya kasi yun yung sinabi sa'yo o yun yung parang naririnig mo sa mga tao sa paligid mo na addict siya, na ganito siya, na ganyan siya. Kasi nga, pinaniwalaan mo na agad siya porket maraming tao or maraming nagsasabi ng ganun. So dapat hindi tayo ganun. So dapat bago magkalat ng mga impormasyon or mga maling impormasyon sa isang tao, dapat alamin mo muna kung ano yung totoong pangyayari or kung ano ganun ba siya or hindi. Kahit na ganun siya, dapat hindi ka rin sumasama sa mga taong, alam mo yun, yung parang ginagawa nila yun para masiraan o siya or kaya para mapahiya siya. Mas maganda pa rin yung dumaan tayo sa magandang proseso. So at saka hindi rin, for example, mayroong post ganyan na i-bully siya or kaya tungkol sa paninirang puri, tapos maraming sumang-ayon or kaya marami ding mga naniniwala sa kanila. So dapat ikaw maniniwala ka na rin, dapat hindi ganon. Kailangan syempre mag-isip ka muna bago ka mag-comment, magbitaw ng mga opinion mo or sa isang bagay na yun, is dapat alamin mo muna kung totoo ba yun, kung saan sila nanggagaling, kung bakit nila nasabi yun. Dapat alamin mo muna yung totoong nangyari or yung buong kwento. Hindi lang basta kung ano yung narinig mo sa isang tao or sa isang bagay dahil marami sila is yun na ganyan papaniwalaan mo. Hindi dapat ganun. Dapat nag-iisip tayo ng mga maaring gawin para malaman kung totoo ba yung sinasabi nila or hindi, or dapat ba nating paniwalaan or hindi. Ganyan. At ang susunod ay papaliwanag ni Mr. Christian Lungakit.